Ang pag-uusapan at ngayong araw na ito ay para pa rin po sa mga sising buntis na malapit ng manganak. At ito ay ang mga paraan na pwede ninyong gawin para mapalambot o mag-dilate ang inyong cervix. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na ngayon ay nasa inyong kabuwanan na, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalambot o hindi pa rin nag-o-open ang inyong cervix? At gusto ninyong malaman kung may mga paraan ba na pwede ninyong gawin sa inyong bahay para makatulong na mapalambot o mag-open ang inyong cervix? Kung ganon ay samahan niyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin ang mga paraan na pwede ninyong gawin para mapalambot o mag-open ang inyong cervix. Ngayong kayo ay nasa inyong kabuwanan na mga sisi, ay alam ko po ang iba sa inyo ay excited at ang iba naman ay naiinip na dahil gusto na ninyong makaraos sa inyong pagbubuntis. Kaya naman kahit papano ay naghahanap kayo ng paraan para makatulong na mapalambot at mag-open ang inyong cervix. Ngunit bago po nating simulang pag-usapan mga sisi, ang mga tips o ang mga pwede ninyong gawin para mapalambot o mag-dilate ang inyong cervix, ay mahalagang paalala po, dapat ay bago po ninyo ito gawin ay alam po ito o may go signal po ito ng inyong mga doktor para at least ay aware sila kung ano ang inyong mga balak gawin. Mahalagang alam ito ng inyong mga doktor dahil baka mayroon sa mga tips na ito na hindi po pwede sa inyo dahil sa inyong kondisyon. Nurse Yasa, ano po ba ang tinatawag na cervical dilation? Ang dilation ay ang term na ginagamit para i-describe ang paglaki o paglawak ng opening ng cervix. Ang pag-dilate ng cervix ay isang senyales na malapit nang mag-on ang labor ng isang buntis. During sa inyong final stage ng inyong pagbubuntis mga sisi, ay magpe-perform ang inyong doktor sa inyo ng cervical exam para makita ang progress ng inyong pagbubuntis at kung nag-dilate na ba ang inyong cervix. Ang pag-dilate ng inyong cervix mga sisi ay gradual po na nangyayari hanggang sa umabot po ito ng 10 cm. Nurse Yasa, ano-ano po ba ang mga paraan o mga tips na pwede naming gawin para mapalambot o mag-dilate ang aming cervix? Mahalagang paalala po uli mga sisi, bago po ninyo simulan o gawin ang mga tips o paraan na ito, ay napakahalaga pong alam po ito ng inyong doktor at aprobado niya po ang inyong paggawa nito. Mga tips para mapalambot ang inyong cervix. Una ay ang sex o pakikipagtalik. Nakakatulong daw ang pakikipagtalik para mapalambot ang cervix at magsimula ang labor. Ang orgasm ng isang buntis habang nakikipagtalik ay maaaring makapag-release ng oxytocin na maaaring makatulong para mag-jumpstart ang uterine contraction. Pinaniniwalaang ding ang prostaglandin hormone na makikita sa semen ng lalaki ay nakakatulong para mapalambot ang cervix ng isang buntis. Well, mga sisi, safe naman po ang makipagtalik during sa inyong final weeks of pregnancy. Ngunit iwasan po ang pakikipagtalik kapag pumutok na ang inyong panubigan para maiwasan po ang infection. Pangalawang paraan ay ang nipple stimulation. Ang pag-stimulate ng inyong nipple ay pinaniniwalaang nakakapag-release ng oxytocin na isang hormone na nakakatulong para mapalambot ang cervix at mag-cause ng uterine contraction. Ngunit mahalagang paalala po mga sisi, bago po ninyo gawin ang nipple stimulation, ay napakahalagang alam po ito ng inyong doktor o ng inyong midwife at nag-go signal po siya na pwede ninyo itong gawin. Dahil ayon sa research, there's no way to control the amount of oxytocin being released during nipple stimulation. Pangatlo ay ang evening primrose oil. Ang evening primrose oil ay ginagamit para makatulong mapalambot ang inyong cervix. Nakakatulong din dito na ma-stimulate ang katawan na mag-produce ng prostaglandins na isa ring hormone na nakakatulong para mapalambot ang inyong cervix. Ngunit mga sisi, there's limited evidence na nagsasabi that applying evening primrose oil vaginally may ripen the cervix. Kaya kung gusto po ninyo ang gumamit nito, ay napakahalaga pong i-inform po ninyo ang inyong doktor. Pang-apat na paraan ay ang pagre-relax. Tanging si baby lamang po mga sisi ang magde-decide kung kailan po talaga siya lalabas. Kaya mahalaga para sa isang buntis ang mag-relax lamang habang naghihintay na mag-open ang kanilang cervix at mag-on ang kanilang labor. Dahil ang stress at muscle tension may delay the labor by making it harder for the cervix to dilate. Panglimang paraan ay ang walking. Ang walking o paglalakad habang buntis
ay nakakatulong para mapababa si baby sa inyong pelvis. Dahil ito sa gravity and swaying of your hips. Ang pressure ng inyong baby sa inyong pelvis may prime your cervix to labor. Ngunit ayon sa Journal ng Obstetric and Gynecology, there is no association between physical activity and going into labor. Ngunit ganun pa man mga sisi, ay maganda pa rin po ang walking as an exercise para sa mga buntis. Pang-anim na paraan ay ang use of exercise ball. Maaari kayong gumamit ng tinatawag na birthing ball na kung saan ay makakatulong para mag-open ang pelvis at mapabilis ang cervical dilation. Pang-pitong paraan ay ang parallel your feet. Ang pagtayo ng nakaparallel o nakahilera ang inyong mga toes ay nakakapag-separate ng inyong sits bones which open up the pelvis and makes your baby to the right position. Pangwalong paraan ay ang pineapple o pinya. Ayon sa paniniwala ng karamihan, ay nakakatulong daw ang pagkain ng pinya para mapalambot ang cervix ng isang buntis. Dahil daw ito sa enzyme na tinatawag na bromelain na nasa pinya. Ngunit, wala pa pong matibay na pag-aaral mga sisi ang nagsusuporta sa claim na ito. Ngunit, marami na din po akong naririnig at nababasa mga testimony na nagsasabi na nakatulong nga sa kanila ang pagkain ng pinya. Well, mga sisi, pwede nyo naman pong itry ito dahil nutritious naman po ang pinya para sa isang buntis. Ngunit siguraduhin lamang po ninyo na in moderation lamang ang pagkain ninyo para maiwasan po ang heartburn. Pang-siyam na paraan ay ang pagkain ng dates. Marami ang naniniwala na nakakatulong ang dates para mapalambot ang cervix ng isang buntis. May isang pag-aaral na ginawa sa 200 na buntis noong 2013. At ayon sa kanila ay nakatulong daw sa kanila ang pagkain ng dates para mas mapadaling mapalambot ang kanilang cervix. May isang pag-aaral din ang nagsasabi na ang pagkain daw ng 6 na piraso ng dates araw-araw sa loob ng 4 weeks ay nagpapaikli ng first stage of labor and nagpapalambot ng cervix. Pang-10 ay ang red raspberry tea. Ito ay isang herbal tea na galing sa dahon ng red raspberry plant. Pinaniniwalaang binuboost nito ang blood flow papunta sa uterus para mag-trigger ng uterine contraction. Ngunit mga sisi, gaya po ng pinya, ay wala din pong matibay na pag-aaral na nagsasabi na totoo po ang claim na ito. Lastly mga sisi, alam ko pong sobrang excited na po kayong makasama po si baby. Sana po ay makatulong sa inyo ang mga paraan o mga tips na nabanggit natin kanina. Ngunit mga sisi, huwag po kayong ma-stress kung hindi pa po lumabas si baby sa inyong due date. Dahil pwede naman pong lumabas si baby 2 weeks before ng inyong due date or 2 weeks after ng inyong due date. Basta wala pong komplikasyon ng inyong pagbubuntis, ay mas maigi na pong maghintay lamang na mag-on ang inyong labor. Basta ang mahalaga ay monitor ninyo ang mga galaw ni baby sa loob ng inyong tiyan at monitor din kayo ng inyong doktor. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day.